Hello everyone! Good morning! So this is our second day in Boracay and time check, it's 7:11 in the morning. And eto, pababa na kami papuntang restaurant to eat our breakfast. And yes, maaga po talaga kaming gumayak dahil meron kaming nakaschedule na land tour later at 8 AM nga ang pick up sa amin dito sa hotel. Rambo Beach Resort offers free buffet breakfast and eto nga yung food nila for today. Sa drinks, we have juice, water, and syempre coffee. The rice, meron silang option ng plain and fried rice. Meron ding adobong sitaw, scrambled egg, ham, and tuyo. Pag naman meron nauubos sa mga nakalagay, they usually change it ng ibang ulam. Katulad noon, ubos na yung sa ham, kaya pinalitan nila ng hotdog, ganon. Meron din silang available na mga fresh fruits and free breakfast pala nila is until 10 AM mga mare. So kahit naman na late kayong kumain, meron pa din namang available. Agad na rin pala kaming kumain dito after and I can say na okay naman ng breakfast nila considering the rate or the price you paid for this hotel. Yung iba kasing budget hotel only offers set breakfast which is mabibitin ka talaga lalo na kung talakaranop ka, Jo. Umakyat lang kami saglit to prepare at para mag-ski-R na rin. Then bumaba na rin agad dahil nga nandyan na rin yung contact namin for the tour. Excited talaga ako today mga mare dahil kahit pang-apat ko na to sa Boracay, this is the first time na makakapag-book ako ng activities or ng tour dito. Yung last nga na mga punta ko kasi ay mostly business trip kaya naman iba talaga yung mga agenda ko noon. For today, land tour tayo mga mare kaya naman let's go! Medyo mahangin nga nung araw na yan pero thank God talaga dahil kahit papaano napagbigyan nga kami. From our hotel papunta dun sa mismong kanto ulit, naglakad na naman ang mga person. So ganitong e-trike or car ba tawag doon, yung sasakyan namin for the whole trip and dahil marami na rin naman kami, kaya naman kami lang or private tour na rin siya. So for the land tour, normally 3 to 4 hours yung duration yan and yung mga pupuntahan is depende kung alin nga yung mga kakasya dun sa oras na yun. Siyempre kung mas matagal kayo per destination, ganyan. So ang possibility is konti lang yung mapupuntahan nyo. Pero kung sakto lang naman, definitely mas marami kayong mapupuntahan. And ang cost niyan normally nasa 250 to 400. Depende kung gaano kayo karami. Pero syempre, pwede naman kayong makipaghagal kung marami naman din kayo. So kami, mas inuna na namin yung mas malayo. And yung first stop namin is sa Puka Beach. Ito na rin nagpa-braid ng buhok si Kim. So eto, nasa 200 pesos siya sa isang side lang. Then nasa 5 yata na yan. Depende kasi rin yung price sa haba, sa dami, at sa style. Mix ya palang white tsaka red. Dito na rin kami nagpa-picture dun sa mga sandcastle and marami ring mga locals na nag-o-offer sa inyo na picturean kayo, ganon. And then, pwede na lang kayong magbigay ng tip and nasa sa inyo na yon kung magkano. Maganda rin kasi minsan na magpa-picture sa kanila, lalo na for better results, syempre. And actually, na-amaze talaga ako sa mga kuha nila. Kasi ang linaw mga mare, yun pala pinapalitan nila yung settings para mas ma-enhance yung mga photo, kaya naman goods na goods talaga. Kung gusto nyo na rin mag-crystal kayak dito, nag-o-offer din sila and mas hindi kasi maalon dito. So, mas maganda yung magiging result ng picture. But since hindi pa naman talaga kami naka-ready for that or nakabihes para doon, kaya hindi na muna kami nag-avail dyan. Mas in-appreciate kasi namin yung view and I can really say na mas fine yung sun dito compare sa Station 3 kung saan nga kami nagstay. Bumili rin kami ng fresh fruit shake dito. 150 ata siya. Ganito nakalaki. And ang sarap, legit. Next is sa Keyhole naman tayo which is located dito sa Boracay, New Coast. And on the way there, ganito lang naman yung view nyo mga mare. Ang linis, ang sarap ng hangin, at talaga namang malilibang ka. Perfect spot for photo shoots, IG-worthy shots, at syempre para sa mga gustong mag-relax at magmuni-muni habang nakikinig sa hampas ng alon. Reta pong mga nyo, rareta kong makasal. Gusto mong try yung tabo. Anong paano ko yun? Jump at dending ito. Kaso nakakatakot.
May masinetang sulat mo loko bukas kanyan. Ngayon ko So, habang papalapit ka, the formation reveal itself like a secret doorway. Meron ding spot dito sa New Coast na may ganitong backdrop for photo op and nagpicture-picture rin kami dyan. Third destination is sa Diniwit Beach. Dito mga mara, hindi na kami nagtagal or naglibot talaga. Kasi yung dalawang bata ay tulog, tapos medyo sumakit pa yung tiyan ko dyan, Diyos ko. Kaya naman sumilip na lang kami at nag-video ng konti. Moving forward to our next stop, Willis Rock, aka The Grotto. Kita din Station 1. So, ito yung madalas nyong makita sa mga postcard ng Boracay. Grabe yung sand dito mga mare. Hanggang paulit-ulit ko. Kahit pang ilang punta ko na sa Boracay, grabe amaze na amaze pa rin talaga ako. Tignan nyo naman kasi, para talaga siyang polvo sa sobrang pino. So, dito, you can say a little prayer and of course, enjoy the view. From up here, you get one of the best views of Boracay's famous turquoise waters. Perfect pang photo op, especially during low tide when you can easily walk across the sand. Our last stop was sa Bulabog Beach, but unfortunately, I wasn't able to take more videos since biglang lakas yung ulan that time. And talagang nilaban lang namin makapag-take ng picture dyan kahit na umuulan na. So, we were able to visit total 5 destination today. And I can say for 250 pesos each, sobrang sulit na siya. Again, if you wanna book your Boracay trip, contact ITU Travel and Tours and we'll give you the best rate and service as well. Ayun lang muna sa ngayon mga mare. Next video will show you kung saan kami kumain ng lunch and dinner nung araw na yan. And we also tried Crystal Kayak mga mare. Kaya naman don't forget to follow or subscribe. Bye!